Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong Facebook Reel posted by Pilipinas Kung Mahal. Pahayag ito ni Senator Marcoleta tungkol sa kalagayan ngayon, security situation ni Master Sergeant Orly Gutesa. Di umano may nagsabi sa kanya na may patong ng 5 million pesos sa ulo ng witness na ito. Nakakabahala. Sabi na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo. Kaya Grabe, no? tago yung tao. Ano papansin namin dito, Sen? Pag kami nagturo ng mga mastermind, sila yung inuusig. O sila yung inuusig. Kaya Katulad ni ni Gutesa. Siyang inuusig ngayon. Hindi ka. Fraudulent ka niya yung kasi yung nagnotaryo hindi Isa mo pirma, oo daw. Hinahanapan ho ng butas, isakay lang. Diyan mahalata. Pero saan may mga nagtatanong, kung halimbawa daw bang ipatawag ulit ito si Gutesa, kasi para kami na matapos ng pagdinig sa yung marap, biglang nawala. Wala na raw nakakala kung saan siya naroon. Kasi ako naman, ang hatiran ko, kasi wala namang pagdinig at hindi naman siya ulit ipapatawag. Pero kung sabay ipatatawag, may garantiya bang babalik ito si Gutesa, Sen? Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may nagsasabi na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo. Kaya Grabe, no? tago yung tao. Yun nga yung sinasabi mo kanina, Nelson. Lahat ng gustong tumistigo dahil sa ang pinagsasabi na nito ay patungkol na doon sa mga talagang nakikita nating mastermind talaga. Opo. Gagawa't gagawa ng paraan. May nakita ka nga akong mga mangilan-gilan na nakikita ko ng reliable na information na galing nito mismo sa mga i-final nila sa ICI. Yung tungkol dyan sa sworn statement ni Gutesa, pinipilit nila na yun ngang pati yung notaryo talaga ginagawa nila ng usap Samantalang nakita naman, palibasa yung karamihan doon sa mga kasama ko, hindi abogado, sa Blue Ribbon. Pagkamali nila na ang pinakamalaking bahagi ng kanyang pagtitestigo o yung credibility ng kanyang testimony ay nandun sa notaryo. Hindi, nawala na nasa yung notaryo nung siya ay nagpasya na talagang lumabas at humarap sa pagdinig sa Blue Ribbon. Wala nang issue ang notaryo dun kung tutuusin mo Ang testimony niya ay binigay, binasa niya, at nagkaroon sila ng pagkakataon na tanungin siya. Base sa kanyang paglalahad. Under oath yun. Sumumpa siya, umarap, pinagtatanong, sumagot. Okay. So, yun po. Nakakabahala. Although, unconfirmed pa ito, kaya lang sa tingin ko, nasa delikadong kalagayan ngayon. Opinion ko lang din ito nasa delikadong kalagayan ngayon si Master Sergeant Orly Gutesa. Kasi biruin mo, ikaw ang nagpasabog laban sa dalawang kongresista na according to VP Sara, sila yung nagko-control budget ng buong Pilipinas. Kung ako yung pinaratangan and I have the power, I have the money, I have the influence, umanda ka, Master Sergeant Gutesa. So, November 14, ang announcement ni Senator Lacson na next hearing. Kasi, parang sigurado, siya na ang babalik na Blue Ribbon Committee Chairman. Wala nang iba. So, November 14, may pasabog siya, may very important witness. So, sino kaya yun? Very important witness. Sana naman, yung very important witness na yon ang tutumbukin, para ang mastermind makilala na, may ebidensya, makasuhan na. Sana ganon. Kailang, baka, ito, again, opinion ko lang ito, speculation ko lang, pangamba ko lang, baka ang tutumbukin ng very important witness, baka sirain ang testimony ni Master Sergeant Orly Gutesa.
sana naman huwag. Okay? So, I don't know sa inyo kung ano ang tingin nyo sa Blue Ribbon Committee hearing ngayon na babalik si Senator Lacson. May aasahan pa ba tayo? Ako, medyo depende. Itong baka naman I'm willing to give a chance si Senator Lacson. Kasi nga, nung una is talaga namang galit siya sa korupsyon. All throughout his political career, talagang ayaw niya ng pork barrel and everything. Ang gaganda yung mga isiniwalat niya, yung kanyang part 1 and part 2 na privilege speeches sa Senado. Magaganda. Medyo nagbago lang ng ihip ng hangin nung nagsalita na si Master Sergeant Gutesa. So ako, babantayan ko pa rin. Obserbahan ko ang takbo ng hearing sa November 14 at sana nga magkaisa na tayo. Wala nang oposisyon, wala nang administrasyon, wala nang kulay-kulay sa politika. Kasi lahat tayo apektado lalo na itong mga nasa laylayan. Well, sila mga nasa taas, yung may milyones, pinakita na nilang kanilang mga net worth sa salin. Ang lalaki, ang pera nila, mayayaman. So kahit magbaha, I don't know kung apektado sila. But ang nakakarami, ang mga ordinary taxpayers, sila ang galit dito sa dahil sila yung nagiging ultimate victim dito sa flood control anomaly na ito. So, again, magpasalamat ako kay bilib ako dito kay General Torre, nakikialam na siya Una, binatikos niya yung bakit ang hinanda ng DILG na kulungan para sa mga mapatunayang o yung mga desisyonan ng korte na makulong, yung may warrant of arrest at ikukulong, non-bailable, ang gaganda ng mga kulungan. Ano ba yan? Parang nakakadismaya. Dapat doon sila makulong sa ordinary city jail. Yan ang pananaw ni General Torre, and I agree. Ganyan din ang pananaw ni Mayor Magalong na dapat ordinary jail papunta yung mga makakasuhan na maisuhan ng warrant of arrest. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon human na gyud pagatop sa balay ni auntie og maayo na gyud nga tan-awon. So dili na sama ganina nga mga buslot na ang yangiro. So karon maayo na. So kini si auntie usan ni siya kabalo nga wala na niya kakayahan sa pagpuli sa iyang atop apan karon nalipay siya nga natagaan siya giro. Salamat nga napulian na gyud akong atop. Mabayenting ko na ni katuig. Nagayag na. Oo. Salamat sa Ginoo ang naghatag ani. Oo. So pila na di auntie ka tuig nga nabalo ka na? Upat pa man na bulan. Upat pa ka bulan. Oo. Oo, so kuan gyud auntie ba dugay-dugay nang wala mo nakapuli og atop, namatay na lang si uncle. Oo, dugay-dugay na. Mm. Among atop. Oo. Lagi.
So, pila ka buki mong anak ante? Upat. So, tanan na nakapamilya ante. Tanan na. Ay, so, ang nagpuyo karon, ikaw ra sa imong balay nagpuyo karon. Akong mga apo. Ikaw ug ang imong mga apo. So, pila na da imong edad ante? 57 o 55. 55 ka na. Oo, so, kuan na gyud ante ba? Pila na ka buki mong apo ante? Unom na. Oo, sige. So, salamat kay ante. Salamat sa paghatag sa sin. Oo. Kaya makabid.